tagapagligtas, laking biyaya at kapayapaan sa kaniya'y nararanasan. Hiling sandal, ligtas sa mga sakuna. Hiling sandal, sa walang kamay niya. Lumakad sa mapipot na daan, kakakay sa kaniyang kamay. Sa bawat araw lumiliwanag, dahil sa kaniyang patnubay. Hiling sandal, ligtas sa mga sakuna. Hiling sandal, sa walang hanggang kamay niya. Parang alinlangan pagkatapos, nasa sa kamay ni Jesus. Kapayapaan ang makakaptan, kung si Kristo ay makapisan. Hiling sandal, ligtas sa mga sakuna. Hiling sandal, sa walang hanggang kamay niya. Amen. Tumayo po muna tayong lahat para bawat ng ating pupunan at panalangin o pagkatiro ng ating gawain. Maraming pagkakasin sa ating mga preacher, Brother Leona. Amen. Salamat po. Maraming po tayo magsimpo. At bawat po mo tayo. Pagkakit mo po natin hymn number 70. Hindi mo natin alam na. 72. Huwag mo po akong iwan. Yan. Alam ko natin ito. Pawitin mo natin ito. Sama-sama. Oh, Jesus, magmukbaya. Okay? Pawitin mo natin. Ready? Sing! Oh, Jesus, magmukbaya. Iyong pakinggan. Kung ila'y ninanawagan, wag akong iwan. Kristo, Kristo, ibig ko'y linggin. Kung ika'y ninanawagan, ako'y ayon din. Sa mundo man ay yaman, ako'y iwisan. Alamon na lumulungan, ako'y tulungan. Kristo, Kristo, ibig ko'y linggin. Kung ika'y ninanawagan, ako'y ayon din. Mahal ko yan.
ako'y Amen. Maraming salamat. At ngayon po sa tanging na, tawag na po tayo sa ating mga balita. Tawagin po natin ang Amen. Maraming salamat po sa ating simula at magandang gabi po sa inyo lahat. So this is our second prayer meeting this year. At patuloy tayong nananalangin at durulog sa Panginoon. At mamaya ay bibigay natin sa Panginoon ang lahat nating kahilingan, lahat nating pinag-pray, lahat nating mga kailangan. At din po, siyempre, yung pinakalalangin natin ay Diyos na po ang kumilos sa magiging malalagayan ng ating asunto para sa bahay at sa ibang pinatutuligan ng mga. So, ginawa po natin ang mga nalalaman at alam naman po ng Panginoon yan. Ang tangi lang natin paninitigan ay tuloy ang gawain sa lugar na ito na siya tinalaga. At hindi tayo sumira sa mga kapiyan na itinalaga natin sa Panginoon. Sino man ang nauna, hindi tayo yun. Sila na po yun. Diyos na po ang bahala sa kanila. So, yun na po yun. At mamaya. Yun po mga prayer request. Meron pa kayo mga prayer request na hindi pa gaya. Meron tayo mga sinusulat na prayer request paper. Nilagay na namin sa isang box. At yun po, ipapanalangin natin sa buong taon. That is the first prayer request na po. Mga prayer request ng 2025, around the buyo. Siyempre, panibagong ngayon, 2026. Panibagong mga prayer request, ano po? Yung mga request po ninyo, yung mga lovers po ninyo, mga birthday na po ninyo, lahat na gusto ninyo panalangin, pwede nyo po ilagay po ninyo. Kaya nagpapanibagong po tayo. So, yung po mga lista na yun, after a year, buksan natin, check ninyo ang mga dinugon ng Panginoon. Yung mga hindi pa, maaaring meron pa sa gusto magawa sa ito. Meron pa gusto ito. So, ganun po yun. So, yung lahat po na yun, meron po mamaya, ay pwede mo rin po kayo mag-prayer request, ating mga routines. Meron po kasi yan, meron din mga papel. Meron kayong mga kahawal pa na mga pananalangin. Magandang gabi rin po sa lahat ng mga nakatunghay sa live stream. Meron po kami dito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang ating pong Sunday School ay nakapag-meeting na po dito. At ina-arrange na po namin yung mga curriculum o mga lessons na sa tingin namin kailangan na iglesia. At ina-arrange na po yan. Tulog natin si Kuya NJ. Maraming nag-entry na mga lessons. Ina-arrange na po yun. At tapos yun po yung tuturo sa ating mga Sunday School po ay magre-resume na first week ng February. So, ito pong January, ay ako po muna ang inyong teacher. So, inaaral namin yung sarili ng batas. At okay naman yung mga questions. Para malinawan natin, tama yung mga questions. Kasi para ma-elaborate po natin kung ano ang nakasulat. So, yung last Sunday, ay ganun pa rin po, question and answer pagdating ng Sunday School. Mga adult, magre-relate po kayo mga katanungan. Ayaw po kasi sa meeting, puro pang yung people yung tanong, puro pang-asawa. Gusto na nyo ba talaga mag-asawa? Pwede naman. Nasa ilan na kayo, pwede na. Meron lang po yun. Pero yung lamang maraming sabihin, ay pwede naman po lahat ay magtanong. Mahigit po yung every Sunday, nag-5 question and answer kasi lalo na sa mga katuruan. Then
churches kasi dahil mga members nila napupunta sa ibang churches kasi napotrinahan ng iba, no? Tapos nagsinisita doon sa school. Ibig sabihin, kung nangyayari yun, siyempre yung ito mga kalaban kasi. Pero sa tingin ko naman, yung mga Sunday school teacher, nagkagaling eh. No? Pag umuupo ako alam ko masabi, no? Sa alot, mating yung tanongan dyan, yung school of religion. Sa young people, hindi ko lang din, no? Sa'yo naman yung mga teacher natin, pagdating sa mga. Siyempre po, inaipunuan natin yung mga, mga presentation nila. As much as possible, binaan na namin sa PPT. May video o mayroong presentation. Nandiyan naman yung people sila yung mga katulong natin. So, yan po, at tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng paggabi. At ang po muli natin hanggang mahuli. So, sa last Sunday po, ay pwede na magtanong ng mga para magkawa, tanong din ng mga adult ay paano pwede po magpaligaw, Pastor? Kasi marami tayo mga mga pwede po magpaligaw. Siguro sa yakista, baka ganun din sa mga dalaga. Okay? Okay po gabi. Bago tayo nakakasalit ng mga testimony. Binabati ko na natin ang may birthday ngayon. Salamat sa Sir Lito. Happy birthday kay Sir Lito. At kanulay ko na happy birthday din kay si Jana ba yung anak ni Ate Princess? Si Ate Princess birthday din pala. Siya birthday din kaya. At si Nanay Kata, bukas. Binati na sa bukas pa po si Nanay. Happy birthday kay Nanay. Nakulungan na natin kayo din. Ano ba sa akin pala nila pastor? Okay, siya? 52 bukas na daw. Tingnan na natin ng mga happy birthday kay Pastor. Ito, bukas na. Pinsin. Nasa ano siya. Maganda na yung celebration ng sityo. Okay mga kapatid, last Wednesday, nakaragado po ng ating mga testimony. Alam ko, meron pang gusto ng testimony. Naniniwala ako ba ang Kristiyano ay meron pong pagtotoo. Kaya ngayon po sa daling ito, pagkakataon niyo po para mag-share, magbahagi po ng inyong mga. Okay, meron po ba matapak na mamuna? Alam po na po yun. Okay, na po. Yung pinag-pray ko na pag-alis ng anak ko si Rayan na sasampang ko ng barko. Praise God po, na-chat na po si Kuya Excel at saka yung company. Pinag-report na po si Rayan at pinasa po sa akin ang conversation ng company at saka ni Kuya Excel na sige, kapitano, paluwasin mo na kayo din kasi madami tayo kailangan pasampahin natin kaagad. Kaya po, biglang naman si Rayan kasi kasal niya po sa January 31. Ito na rin po ito na rin po itong opportunity ito. Inaanyayahan ko po kayo lahat kung sino po yung magbibigay ng time para po pumunta sa kasal ng aking anak. 3 p.m. po. Yan lang po sa Mormons. Sa labas lang po naman, hindi naman tayo papasok sa loob.
Yun po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Luluwas ng aking anak, baka by February or March, makasampa na po siya ng barko. Kaya sabi ko, anak, hintayin natin matapos ang kasal, kailangan mong sumampa para mamabayad tayo ng mga inutang natin. Kaya salamat sa Panginoon, sabi ng mama, siyempre, binastos natin yan. Yun po, kasama ko sa prayer, yung yellow fever na yellow card, nabubuyan na po sa liwan, nagpapa-inject po siya ng yellow fever. Nawa po, salamat din po sa Panginoon, yung asawa niya po ang lumagastos sa mga luwas na ngayon at apply. Kaya po, papuri po sa Panginoon, sinagot niya na po yung prayer ko na makaalis ang aming anak. Salamat at yung kanyang kasal, isang linggo himala. Hindi po kaila sa inyo na wala kami pagkukunan, wala akong trabaho, wala trabaho si Ashley na matatak na. Pero inassign po sa amin yung 20 kilos na baboy, 20 kilos na manok, dessert. Sa biyaya po ng Panginoon, tagal ko iniisip, sabi ko Panginoon, iniisip ako, hindi ko alam kung saan ko pupunan yun. Pero sa biyaya ko ng Panginoon, yung 10 kilos po sinagot ng kapatid ko nasa Pinet ko, yung cake sinagot po ng pamangkin ni Abby, yung 20 kilos po, tumawag uli ang kapatid ko nasa Japan, sinagot niya po ang 20 kilos. Kaya 30 kilos, yung 20 kilos sa manok, sinagot na, yung 10 kilos, sinagot na rin. Kaya papuri sa Panginoon, talaga po lahat ng kailangan ko, pinurubay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, na huwag mo sayangin ang isip mo. Ako ang Panginoon mong Diyos, na napalataya ka, ako ang nagawa para sa pangangailangan ko. Kaya salamat sa Panginoon, lahat po ng kailangan ko na para sa kasanangan ako, pinurubay po ng aming pamilya sa mga kapatid ko. Sila po ang blessing. Ang inaano ko po doon, hindi yung material hindi yung pagtulong nila. Isang salita lang po ang sinabi ng kapatid ko. Tsaka po yung may cancer na kapatid ko na laging nakaalala sa akin, na laging nagpapalakas din mo sa akin. Sabi niya po, sabi ni Minerva, lahat daw sasagutin niya na yung 30 kilos na kailangan mo, huwag ka na daw mag-isip. Yung po ang pinakamahalaga sa amin na sinabi niya na talagang lapat sa puso ko, hindi po sa material kung hindi yung malasakit. Na ayaw po nila ako mag-isip ng gusto, pagkatag ko na daw po ang aking isip. Kaya papuri sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon, na basta lumalapit ka, at lagi ko pong pinapanghawakan ang kanyang salita na hanapin mo muna ang aking kawaghatian at ang aking kaharian at ang bawang mga bagay na wala sa iyo ay aking idinadagdag. Siya nga po, mapamaterial na bagay po na pangangailangan ko sa pagsisimba, yung pangangailangan ko sa katawan ko, yung Christmas, yung New Year, ang dami po blessing na nakuha ko. At yung pinagpipre ko nung bukas sa 25 na huwag mawawala ko ang lalagyanan ng bigas ko. Hanggang ngayon po, sinusustain ng Panginoon. Nakakuha po kami ng January, binigyan kami ng nagkakalahating kaba ng kapatid ko. Kaya puno na naman po ang pagkabigasan ko. Kaya walang imposible sa Panginoon. Basta lagi lang po tayo ipanatagal isip. Pero syempre po hindi mawawala minsan na nag-isip tayo, nag-aalala tayo. Pero alam ko po, ang Panginoon po ang Diyos. At isa pa po pinag-pray ko, gagraduate na po si Racy. Salamat sa Panginoon, hindi po siya naalis sa scholar. Kabutihan po doon, hindi kailasa niyo, bagaman mabagrada na po, oo, liinom. Pero yung pag-aaral po, hindi niya pinapabayaan. Ang tataas po ng grade niya, anak ko at yung scholar, hindi po siya naaalis. Gagraduate na po siya ngayon. Papuli sa Panginoon, yung pambayad ko ng tuition fee, pinag-pray ko po. Ngayon pala, pinag-pray ko na yung pambayad ko sa tuition fee, yung pambayad ko sa ilaw, dalawang buwan na kung pinakakabayad. Ngayon pala, pinaakit ko na, pinapasalamatan ko na sa Panginoon ang lahat-lahat. Alam ko na lagi na kaming ginagabayan, iniingatan. At lalo na ako, pinalalakas ng katawan ko, bagaman ang dami kong ginagawa, nakakaroon
nakaramdam ako na parang nauubos na kandila. Pero yung banal na Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa amin ng liwanag at lakas. Sa Kanya po, mataas na papulit, salamat. Salamat po sa Kanya. Sobrang proud ako may 20 kilos na ano, 30 kilos na pwede na sugurin yun. May suwagot na, sa sahog, yan na suwagot. Alam ko, pero pa rin, sagot na po yun, sagot na yata niya yung sahog. Okay. Sana ko, saan ka rin siya sa inyo? Or was nila anak? Hindi ka nagkuha sa akin. Joke lang. Sino mag-minister siya? Alam ko si Pastor Raro, hindi ba si Pastor Raro? Okay, mga meron po. Natutuwa lang tayo alam kung nasok ng problema ng natin sa kasalan. Pero po ba, baka meron po huwag natin sayangin ang pagkakataon ito para mahalin mo. Amen. Umiyak na. Hindi ba nakakarating dito? Umiyak. Akala ko ang testimony. Meron po ba? Ano kayo? Okay. Kahit isa na lang. Okay. Ako na. Ay, yung ating may birthday, ang sa linggo na testimony. Wala na ba ang hapon? Nag-testimony na naman na yan. Mali mo na lang, meron pa siyang bago. Okay, wala na sayang naman. Nahihiya ko tatawag mo tayo. Ha? Alam ko si Ate Papi Amen. Baka magalit ko ang pagkakot tayo. Bawagin na natin. Isa na lang. Hindi naman natin akong bless na bless ngayon. Para siya ang ginawang bless na bless. Wala naman? Okay. Bawagin na natin dyan natin para sa huling testimony. Ayun siya si Ate natin. Yeah, sabi ko sa inyo, yung testimony. Amen. Yan, nasa mo ito. Pero kung meron po na sumunod, okay lang na. Salamat po sa lahat ng kalakasan, biyaya, at lahat ng mga pagpapala na ginawa po sa amin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil patuloy po niya ginagabayan yung patuloy niyo po akong binibigyan ng kalakasan sa trabaho ko. Bagamat
medyo mali na po kasi report namin eh. Kaya medyo mahirap din po sa site namin dahil nagkaka-doble-doble po yung mga report. Sobrang dami kasi try ko to the PHW po yung hawak ko, kaya sobrang dapat report po. Ngayon, pero ganun pa man po, patuloy po na akong binibigyan ng yung talino para ma-accomplish po lahat yun. Every month. Ayun. Tapos po, salamat po sa kalakasan din po at pagkagabay po kay Joe sa biyahe po niya palagi. Yung salamat po at marami po nagpapadrive po sa kanya. Bumalik na po yung lakas ng paa niya. Kaya medyo nakapag-practice din po siya sa basketball na po ulit, pero dapat po medyo pa tapos po, salamat din po hindi po kami pinapabayaan ni Lord. Yung help po namin, ayun, wala naman pong nagkakasakit, pagkakas yung mga kontinsi po dahil kami nakapanood. Pero patuloy pa rin po na bibigyan ng kalan. Salamat sa patuloy na ginagawa sa buhay namin. Yung sa mga taong ginagamit niya para mag-provide na ito yung kailangan natin. Sorry, Lord, dahil December medyo parang naglayo po ako. Pero hindi mo ako layo dahil po pagtulong pa rin naman po yung reason kung bakit po natin nakakalagas December. Yun. Kasi po, kailangan din po namin tignan sila nalilata. Kailangan po nila ng kalat. Salamat po. Patuloy po niya kami pinibigyan ko rin ng kalakasan para magpatuloy at yung sa gawain po sa ministry po namin sa mission. Ngayon, patuloy po kami iniingatan at patuloy po kami sinusustain ni Lord sa bawat pag-aayon po namin. At sana po, yung iba din po, ma-inspire din po sa pagsama po sa amin sa administration dahil po, hindi lang po kami natututo sa bawat po bibigay po ng pag-Bible study namin. Hindi lang po yung pina-Bible study namin natututo, kundi kami din po mismo. Yun. Naging impact din po talaga sa akin yun. Kaya, salamat po sa Panginoon at yun lang sa mga. Hindi. Okay lang. Alam ko, nakapag-testimony. Amen. Salamat natin Elaine. At sa araw ko ay sabi Elaine. Pagdating sa lakas ng loob, sabi yan ang nakuha niya sa mga saksi. Talagang pipilitin niya mag-Bible study. Kahit ayaw niya, sige na. Para saksi ni Papa yan pagdating sa pag-aking niya ng Bible study. Okay, wala na. Wala na po. Tayo po lahat na. Tumayo na. Nagawitin na po natin ang talks about it. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritu Banal, na mga taong hinala, at ng tanang kalangitan. Okay, tawagin natin si Sister Lita sa atin. Maraming po.
sa akin, iisa lang naman niya. Tsaka ako, ilang ko po. Isa lang. Parang mapanatari ko yung resolution na hinihingi ni Pastor. Ay, ni attorney. Amen. Huwag na po natin ang ating special number. Sa kita niya. Ha? Sa Italy ang special number. Okay, nagawa yung printer mo. Ay, oo, mababa na po. Ang magaling naman sila magawa. Okay. Sabi na lang. Alam mo ba? Tapos kanina naman, ayaw ma-open. Sabi ko pa naman, Panginoon, sabi niya, kailangan. Dahil papanotaryo pa bukas. Kailangan ni attorney bukas sa hearing. Iniisip ko naman kasi nasa out of the country siya. Nasa ibang bansa. Wala, sana may information natin sa akin. Ayaw ako na po. Yung sinabi ko. Pag may attorney. Yan nabasa ko pa. Sabi nga na pagka tayo nagmamahirapan, Kabigyan ko pa sa tayo naman. Kasi pati sa IBMF, mention mo. Ay, yung secretary niya. Tayo ng 31 wala po. 32. Yung sa inyo 31. Okay na po yun sa kanila. Siya ay
Salamat sa akin. Amen. Welcome na po tayo sa aming Bible devotion, yung gabi, at nais po sa aming mga Bibles nyo sa aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, reading verse 14, 15, and 16. Okay, tayo po tayo lahat. At sa pakisin tayo ng lalawag po sa inyong mga banal na kasalanan. Lalo ng Hebreo, wala ng 4, talatang 14, 15, 16. Ganito po ang sinasabi. Hebreo 4:14. Yaman kang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan natin pag-ibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon ay walang kasalanan. Pagsilapit na ngayon may pagkakatiwala sa lukdukan ng biyaya upang tayo magsipagtaon ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Maraming pinagdalangin, Panginoon, salamat po. Ngayong gabi, patuloy niyo po kami samahan, bigyan ng tunawag sa iyong mga salita, patawayan po kami sa aming mga kasalanan, gawin po kami dapat ngayong gabi ito, lalo-lalo na sa aming mga pananalangin. Sa iyo po, binabalik namin ang mataas na pupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Inihahambing ng may akda ang pag-akyat sa langit ng Panginoon sa pagpasok ni Moses sa dakong kabanal-banalan, dala ang dugo ng sakripisyo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Noong Old Testament, kapag mamamagitan na ang saserdote sa bayang Israel, tahunan po yun. Magbibigay sila, magdadala sila ng animal sacrifice. Taon-taon nilang ginagawa. Merong alay para doon sa saserdote. Siyempre, nagkakasama rin siya. Isusunod doon yung sakripisyo para sa 10 bansa. No? At yung hayop na yun, patutulungin yung dugo. Sa labas muna ng tent, doon, patutulungin yung dugo. Tapos yung katawan ng hayop, nilalagay doon sa may pagsusunugan. Tapos yung dugo dadalhin sa loob. No? Papasok sa tolda o sa templo yung saserdote at papasok hanggang doon sa may kortina. Yun ang kapanan-balalan na tinatawag. Anong gagawin niya doon? I-sprinkle niya yung dugo. I-sprinkle niya. At doon, mamamagitan yung saserdote para sa kapatawaran ng kasalanan ng bansa ng Israel. Pero nauna na siya, meron din siya para sa kanya. Kasi nagkakasala din siya. Yung ginagawa niya ni Moses, taon-taon niyang ginagawa yun. At ang kapupunan noon, yung pagkamatay ng Panginoong sa Kristo. Yung dugong iaalay, yung sarili niya, dugo. Tapos ito na, mabuhay siya ng lugar after 3 days, sasaluhin siya ni Mary
May ibang doktrina patungkol doon. Very touched me na. I am not yet ascended to my Father. Na ang sinasabi, dala-dala niya ang mahalagang lubog na iaalay niya doon sa taas upang tanggapin muna siya. Upang tanggapin ng Diyos sa langit yung alay na ginawa niya para sa kapatawaran naman ng kasalanan ng mga tao. Or, namatay siya, touch me na, mababa muna ako sa baba. Kung problema ko doon, na sinasabi kong victory is mine. Nagtagumpay na ako. Nagtagumpay na ako laban sa kamatayan. Yun ang kanyang sa pagpaniniwala. Nag-proclaim siya sa baba. Tapos kinuha niya lahat mga kaluluwa pa niya. So that's the doctrine about that. Whatever doctrine we have, it is all true. May isang Kristo umakyat sa langit. Yan ang kaibahan natin sa lahat ng religion. Itong pinaniniwalaan natin anak ng Diyos, kitang-kita sa mata ng 12 apostol ang pag-akyat sa langit. Kaya sabi sa verse 14, yaman nga tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos, yun yung nakita, personal, recorded, historical. It means, it is a fact na ayaw maniwalaan ng iba. Kaya sabi dito, ingatan natin matibay ang ating pagkakilala. Ano yung pagkakilala? Yung pananampalatayang sumarating. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag. It means, kaya niya ginawa yun, kaya siya bumaba sa lupa, kaya niya binigay kanyang buhay dahil sa rin sa kahabagan. Anong sabi ng Bible? Wala mang nag-utos sa kanila. Wala mang nag-uusap si salata sa taas. Nakita nilang pare-pareho na tao'y magpapahamak at pupunta ng impyerno. Nagsalita na agad ang Panginoong Hesus. Ihalay ko, ibibigay ko buhay sa kanila para silang lahat ay mabuhay. Kaya siya din nakita ng Ama. Pinili niya ang isang bagay, tayo ang kanya pinili. Ano po ang ating pinag-aaralan ngayon? Ang ginawa ni Jesus ang siyang naging kadlukan at luklukan ng biyaya. Kung hindi niya ginawa yun, huwag na tayo mag-pray with. Bakit? Doon natin dadalhin yung panalangin. Kung hindi siya namatay para sa mga makasalanan, wala, hindi makararating yung ating panalangin. Pero ito ang sabi sa verse 3, pag silapit na kayo may magkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa. Nakasok ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kung walang luklukan ng biyaya, para tayong cellphone na walang wifi. Para kang may isang teleponong putol ang linya. Para kang charger na kundido. No use at all. Inihahamping ng may akda ang pag-akyat sa langit ng Panginoon sa pagpasok ni Moses sa dakong kabalan-banalan, dala ang dugo ng sakripisyo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Umakyat at pumasok din sa langit si Jesus upang ihandog din ang dugong tumigis para sa mga makasalanan. Ipinapahayag nito na naganap at natapos na ng Panginoon ang gawain ng pagliligtas. Lahat ay nahahanda na at natupad na para sa sino mang makasalanan na tutulog sa luklukan ng biyaya.
This means this throne of grace is already on time, already for the future time, already for the next generation. It is almost ready. Nandun na siya. Pero magkakaroon pa kayo. Dadami kayong lahi inyo. Makakakilala sa Panginoon. Masusupunan pa rin nila ang puno pa ng biyaya ngayon. It is because it is once and for all. Ginawa ng pinsanan ng Panginoon. Yung lahat ng nakatingin sa Old Testament, doon nakatingin. At lahat ng mga nasa New Testament, tumitingin doon pabalik. Ito ang ginawang sakripisyo ng Panginoon sa Kristo na siyang naging luklukan ng biyaya ng Diyos. Ano ba ang kahalagahan ng luklukan ng biyaya ng Diyos? Una sa lahat, ang luklukan ng biyaya ay nakalaan upang tayo magsipat tamo ng awa. It is mercy. In every battle, mercy is the first one to open. Itong isang pangkat, yung dalawang pangkat, bago yung maglaban, lalapit muna yung kabalyero, lalapit yung kabalyero ng isa, mag-uusap muna sila, bago tayo ng patayan, ano muna natin nag-usapan? Terms. Ang susunod naman, meron ng awa. Pag sinabi, hindi kami uurog, yung kabila, hindi kami uurog, wala, isang bata. Pero sabi ng isa, ay mercy. Alright? After that mercy, terms. Hindi na natin kayo papatayin, pero anong ating kasiguro? The same with God. He is giving you mercy. Tawanan po kami, awag sa kami. Okay, I will forgive you. Pero ano naman ang pangako? Siguro yung believe ka. Believe ko kayo naman. Sakot ka na niya. Possessor ka na niya. Kaya yung awa na yun, naligtas tayo. Hindi na tayo mamamatay sa FBR. Tinubos na tayo ng Panginoon. Magsipagta mo ng awa. Ang awa ay kahabagan ng Diyos. Ang siya unang pagpapala na natamo natin. Dahil dito natin pinukaw ang atensyon ng Diyos, isang katangian niya na inilaan para sa atin. Anumang oras, ito ay bukas para sa atin. Sabi ni Jesus, whatever you ask in my name, I will do it. But the Father will give it to you. Pabigat yung ating access. Kaya nga may pagkakatiwala tayo, Hebrews 4:16, magsilapit na kayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Number 2, ang kahalaga ng luklukan ng biyaya, ayun na yung salita, upang magsipagtamo ng biyaya. Blessing. Ako, grace of God. Matamo natin ang grace of God. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang kagandahang loob na natatamo natin sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. Wala naman karapat-dapat sa atin. Nobody is worthy to accept that grace. It was only given freely. O, ano yun? Hindi mo yun, hindi ka binigyan ng Diyos ng biyaya dahil deserve mo. Hindi. We are all undeserved. Kaya nga, undeserved ang tawag doon. Undeserved na pagpapala at tinanggap mo. That is grace. So, iyon po ang ibinibigay ng luklukan ng biyaya ng Diyos. And number 3, ang luklukan ng biyaya, ang layunin nito ay ang magsipagtamo tayo ng tulong. Tulong. When we say tulong, it is a help. So when you ask help, it means you need assistance. Ang sabi dito, ang luklukan ng biyaya ay laging nakalaan upang tayo tulungan
Ito ang ating help desk. Okay? Ang mga kabayan, mayroong women's desk. Alam niyo sabihin ng women's desk. Pag naaapi yung babae, doon sa pupunta. Sa women's desk. Yung women's desk na yun, nakalaan yun para asistihan siya, tulungan, bigyan ng katarungan, bigyan ng abogado, at ibalik ang kanyang karangalan. And that is the throne of grace. Meron tayong help desk. Alam ko yung ito yung yan kasi help desk din sila ng mga panahon ng gabi. Roroon na sila eh. Sila yung help desk. Sila yung tumutulong. Kung walang help desk, kung walang tutulungan ng biyaya, mapapaliparan talaga tayo na. Ang help desk na maaaring pagtulugan ng ating mga suliranin na layunin ay tumulong sa atin. And that is the throne of the grace of God. Ang tulungan ito ay ng layunin ay nakalaan upang magsipagtamo tayo ng awa, magsipagtamo tayo ng biyaya, magsipagtamo tayo ng tulong mula sa Diyos. Kumain po tayong lahat, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Kami po ay magpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat po at ang trono ng biyaya ang aming nilalapitan. Ito ang ginawa mo para sa amin. Dalangin na kalahan. Ito ay ginawa mo para sa lahat ng tao. Pinag-alayan mo ng buhay mo. Salamat po. Nandun po yung concern. Nandun po yung kahabagan. Nandun yun po ang kahandaan ninyo na pagdulong sa amin. At muli, kami ay dudulog sa panalangin upang dalhin sa iyo ang mga kahilingan, ang mga hinahin, ang mga tulong na kailangan ko. Binabalik po namin sa iyo, Panginoon, lahat ng kawinan at kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkinan po natin ang ating Amen. Ako sa ating message movie. Ano pa rin tayo ngayon? Drawings pa rin kasi mahalaga tayo magsama-sama muna rin. Magsama sa program. At sige, ano na po tayo bilang para maghati natin tayo sa apat. Start na tayo ituloy yung okay, sige po, sama-sama dalam dalawa. Sama-sama. Ang pinaka ano natin bukas na po mga pila sa bukas pero na tayo mga list practice okay na yun okay, magyan na lang hawakan natin mga deacons o group. Okay, 1, 2, 3, and 4. Sa tray.
Number 3, sino pong hindi ko sa atin po? Okay. Dito po sa number 1, si Kuya Ninong Rem. Yan. At di po sino sa inyo ni Kuya Carlo? Marami tayong bibigay, sabay tayo sa 4. Yan. Sa number 1, sino po yung dapat natin? Number 2, si Kuya Bird. Yan, amen. Halos magpwede yata ating mga diakono. Kaya meron tayo tatlong si Kuya Carlo na, dito sa 3. Dito sa number 1, si Ninong Red. Yan. Pag-usap na natin sa pero ang pinaka natin ipapanalangin talaga yung bukas. Kaya na at ngayon yung kung mga walang palista ng prayer ng mga ngayon, kaya mag-usap-usap na lang po kayo kung may mga prayer na nag-request po kayo. Kaya applyan niyo po sa tagapauna natin sa inyo. Hindi po, kaya po dito mga nasabi ko sa inyo. Sino po yung hindi pa po nakakapagsulat ng mga prayer request? Meron ka na balik po yung mga sinulat natin last week. Ayun po yung unay natin, mga sinulat natin. I-prepare po natin. Alam naman po natin, siguro yung mga sinulat po natin. Pero ang pinaka-focus po natin yung mangyayari po bukas. Yung hearing po yung mga susunod po sa atin. Yun po talaga yung pinaka-sendo po ng ating prayer meeting ngayon para sa hearing po bukas. Gawa po sa mga po ng Panginoon sa pastor. Yung ating mga member of the council na nasasama po. Gawa ay kausapin ng Panginoon natin ang malabot ng puso. Yung ating kasay ng judge. Para po pwede natin mabuti. Dagdag na lang po natin. May meron po tayo mga personal services ngayon na gusto natin dagdag. Simulan ko na lang po kaya sa alin. Sama po natin si Andrew Ad, anak ko niya sa tayo po pamilya niya, ang isa na po niya yung pamilya. Nanay sa sulko. Tandaan po natin lang yung mga sabi ng ating mga kasama. Board exam na pala. Pwede natin na okay. Tuloy na pa kayo. Kaya ko yan. Okay, yan.
Beto na yung pinaprinsan. Malabo. Amen po. Amen po tayo ang sabi. Hindi po natin gawin ang yun ng ating mga turot kung kailangan po natin gawin sa po natin sila sa pagkakas. Yun po natin ang ating mga turot, yung kaya lang po, yung mga nahirapan po, dyan na lang po kayo. Walang na Diyos at nagkila po namin Ama, uli sinasamba ka namin ngayon po ating ito. Ginagawa po namin ang mga sarili. Tuloy namin dinudulog siya ang aming mga paalangin at hilingan sa gabi po ng mga. Patawan po sa aming mga kasalanan, uli ilasan po kami yung mga ito. Wala kaming kailangan po din ang spiritual na kalakasan po. Kapag-ilos ng iyong banal na espiritu, wala kaming hangarin, Panginoon, sa aming sarili, kundi binababa po namin ang aming sarili sa iyong harapan, Panginoon. Gamitin mo po ang iglesia ito. O Diyos, patuloy namin dinitulog sa iyo, ang magiging nasutulukas, bigay po ng kapangyarihan at kalakasan, Panginoon, ang aming abogado. Nadalangin ko rin sa iyo, mahahawak, Panginoon, na judge, gawin siyang talino, makabagan, at Panginoon, makita niya ang kahalagahan ng iyong gawain. Dalangin din namin mga heirs ng krus, Panginoon, na matulog sila ng malambot na puso, Panginoon. Makita na ang kabigatan ng iyong gawain sa lugar na ito. O Diyos, sa iyo namin, pinagtitiwala ang usaping ito, sa iyo po namin ipanapasakamay. Kalooban mo ang siyang masunod, Panginoon. Salamat po, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen tayo magpuntahan lahat. Gawin po natin na hawak po tayo ng kamay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Naging Diyos, pagpapala ng iyong mga maraming salamat sa muling ito. Salamat po sa lahat ng nakarating na kapatiran at sa aming po pag-uwi, inatid niyo po kami, dako ng magpagkati sa kanya-kanya po kami kakaroon. At mula doon sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos. Paliwanagin ang kanyang mukha sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin sa mga ito. God bless you all. Ito po may birthday. Uy, halito. Halika dito. Papadalain ka namin. Bago tayo kumanta. Makinig ko ang anak upuan sa pwede ito. Pag-break namin ulit. Tatala kami na ilang kaling ko sa'yo. Okay, mag-ikot. Dito na po tayo. Pag-pray natin si Kulit. Alam mo tuloy ang blessing sa kanilang family. Dali na si Mrs. Balik ka dito, Mrs. Kami ako si Kulit. At pag-pray namin ang kapatid na ito. Maraming hiyaya ang karog sa kanya. Let's pray.
ng Diyos at nakilala ng Ama, salamat po sa aming kapatid na ito. Salamat sa isa pang taon na biyaya mo sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanyang pamilya. Salamat, Panginoon, sila nag-decide na paglingkuran ka. Makita mo po ang biyaya sa kanila. Tulungan mo silang patuloy. I-bless mo ka ng mga anak buhay at kanilang mga pangangakawan. Ang kanilang mga anak ay patuloy na magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Salamat din namin ang kanilang buong kampan dahil ito'y makakilala sa mga takot sa iyo, Panginoon. At salamat po sa biyaya nito na bigay mo kay Kuya dito. I-bless mo pa siya ng maraming mga taon na darating na malusog siya at masaya kasama ng kanyang pamilya. Bakit po siya pinagtitiwala sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na Amen. Let's sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Christian person. Happy birthday to you. Oh, you are. Bebe, isa na lang ayaw tumigas. Yan ang papahimot ko. Ako mahirap. Ginulog na ako.